What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Kakarating lang na balita ngayon mga kababayan na itong si Bongbong Marcos naging miyembro na ng National Security Council o NSC sa ating bansa. Na buong akala ng taong bayan ang unang aamyandahan niya ang paglupig sa mga karahasan at krimen. Ngunit iba pala ang agenda nito. Grabe. Na kung saan tinanggalan niya itong mag-ama na si VP Sara at FPRRD bilang miyembro ng National Security Council. Grabe naman yan. Na pati ang mga politiko na maka Duterte tinanggal niya din sa pwesto. Hay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kaya ba ginawa yun ni Bongbong Marcos? Para matuloy na ang binabalak nilang ma-impeach itong si VP Sara Duterte at mawalang kapangyarihan na ang mga Duterte pagdating sa laro ng politika at matuloy itong pinapangarap nila na kontrolin ang buong gobyerno na di umano patutungo na sa pagkakaroon ng martial law sa ating bansa. Grabe naman talaga. Napapayag po ba kayo nun mga kababayan na inuunti-unti na nila, hinahanda na nila ang kanilang sarili, nasakupin ang kapangyarihan ng konstitusyon. Nakakadismaya talaga. San kaya tayo patutungo mga kababayan? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ano ang bagong kalakal ng PhilPost, Marlon? Grabe, no? When I say bagong kalakal, PhilPost is supposed to be the channel or the agency to deliver newsletters. Correspondences, Saka mga sulat. mga postmail, airmail. Dahil sa uso na ngayon ng email, medyo tumuman na. Pero more on ano na sila yung mga packaging, yung mga bagabagahe. Logistics na rin nagagamit. Parang freight services. Tama ba? I-correct niyo po kami. However, anong NSC raw may nagtatanong? Si National Security Council po, Sir Delito Caballos. Yes, oo. So, at dahil nga doon, nabanggit mo yung narcopolitics at nagagamit ang PhilPost sa paghahatid di umano ng mga bagay-bagay na kagaya ng illegal substance, talagang alarming yun. Talagang security threat yan, Marlon. Because, paano hindi siya security threat kung di umano ang involved ay matataas na tao na nasa palasyo, ibig sabihin, in-embrace na nila ang ganitong mga kalakaran. Diba? Hindi na sila protector ng tao, hindi na sila protector ng sambayanan. Sa ating mga ordinaryong tao, security threat yun. Pero sa kanila, wala yung kasi sila habi lang, diba? Habi lang. At ang mabigat, ang tingin nilang security threat para sa kanila, hindi yung paglala ng illegal G dito sa atin, kundi mas security threat sa kanila yung pagdami ng mga taong nagpapahayag ng pagkadiscontento, pagkadisgusto sa mga polisiya, pamamalakad at mga kakaibang prioridad sa programa ng pamahalaang Marcos. Huwag natin kakalimutan, talagang nalalapit na yung inaabangan na January 13 na prayer rally ng nire-respeto nating Iglesia ni Cristo, at asahan natin na maliban sa INC ay iba't ibang grupo ang sasali sa kanilang gagawing pagkilos. Hindi ba itong ginawa nila ng reorg ng National Security Council ay isang reaction na uncalled for dito sa magagawang mangyayaring January 13? Sobra, at napakabastos nitong ginawa nila. Binastos nila rito hindi lamang si PRRD na malaki ang naitulong para malupil yung mga rebelde at terorista. Pwede ba sabihin yung terrorina lang? Mga terroring komunista, at yung pagwala ng mga nung narco-politics, di ba? Na ngayon nagbabalikan na naman. Bigla nilang ginanon, at higit lalo ang binastos nila ay si VP Sara Duterte na may 32 milyong boto, mandato, inihalal ng mamamayang Pilipino kumpara sa 31 milyon na boto lang ni Marcos Jr. Alam mo Marlon, ang konsiderasyon na lang dito, sige, given the fact na ayaw nyo or kinamumuhian ninyo ang magagaling na Duterte, hindi na lang yun ang konsiderasyon. Ang konsiderasyon na lang dito is naging pangulo ito ng bansa at itong anak ay pangalawang pangulo ng bansa ng pangkasalukuyan. Tignan mo na lang ang naging dahilan ni PRRD nung
mag-decide itong ipalibing ang ama ng isang Marcos Jr. Di ba? Ano ang Tama. pinakadahilan niya, despite of all the issues na binabato ng iba't ibang mga kulay ng politika, yan ay naging presidente ng bansa. Regardless kung gaano siya kahayop or kung gaano siya kinamuhian ng maraming tao, naging presidente yan ng bansa. And that is one of the qualifications bakit kailangan kang ihimlay sa libingan ng mga bayani. Yung ito na lang, hindi mo nirespeto na dating Pangulo yung matandang Rodrigo Roa Duterte. Tapos ganyan Kaya ganyan sinukli nyo, no? Grabe. Ganyan Napaka-ingrato sinukli yun. na nung nakalipas na kampanya, ang binabandera ay ang slogan na Unity. Oh, grabe. Tapos ito, maging member lang ng National Security Council at unang-unang agenda nyo talaga ngayong taong Ngayong 2025. taon na to, no? Bakit hindi nyo unahin ang agenda na supilin yung lumalalang problema sa inflation? Mga kababayan, kita nyo kung gaano walang kautang na loob yang si Bonget na talagang inuna niya pang inagendahan na pagkatapos makapasok sa National Security Council, alisin ang mga Duterte at ang mga ilang respetadong presidente sa NSC. Grabe naman talaga. Kahirapan, kagutuman, at mataas na presyo ng gasolina at bilihin. Nag-iisip pa ba tong si Marcos Jr.? Ang iniisip na lang nila kung paano nila mapanatili sa pwesto sila at paano pa maduduktungan yung pwesto nila at kapangyarihan. Kayo for all we know, kayo kahapon talagang nagpapanik dahil alam namin na kayo ay nagwo-worry sa mga susunod na araw at kung ano ang mangyayari. Dahil ang isa sa pinagwo-worry ng mga ito, Marlon, ay yung dahil napirmahan na ang budget, Marlon, ha? Oh. Gusto na nilang Marami nang babaliktad. Oo. Marami nang babaliktad at yung civil disturbance daw na alam mo yun, patuloy na lumalala. Kaya nagkakaroon ng civil disturbance, kaya nagkakaroon ng galit mula sa mamayang Pilipino dahil sa kapalpakan nyo at malalang korupsyon sa pamahalaan. Sinabi na ni Atty. Miguel Rodriguez mula ang alpha at omega na problema ng Pilipinas ngayon ay ang korupsyon at wala pang patumanggang korupsyon. Ano yan? Ang mabigat pa, ang nakakatakot dito, bakit National Security Council ang unang ano? Ano to? Saan ang direksyon nyo? Direksyon nyo ba papuntang martial law? Ay, wala pa ba tayo doon? Digital martial law, di ba? Silent martial law, Marlon. No? Parang, Diba? ang lalalo. Kahit kailan hindi ginawa ni PRRD na ginanito ni ang isang Leni Robredo. Doon ako papunta. Diba, no? Galing, align tayo. Tapos noong 1992 naglabas na Executive Order number 33 si FDR 1992 to mga katete kaebo na kung saan ang dating presidente ay naging member din. Ibig sabihin panahon pa ni FDR pagka vice president ka sa mga pagka dati ka na ring presidente, automatic na member ka ng National Security Council. Ngayon lang sa kasaysayan ng Pilipinas, patungkol dito sa National Security Council, ang binaliwala at binutata nila ang pangalan ng mga dating Pangulo ng Pilipinas. Nasa comments ko, marami nagtatanong kung anong NSC. Kayo na rin po ang sumagot kung ano pong National NSC. Security Council po. Oo, yun. Actually, Marlon, nakakalungkot isipin na pagkabukas ng bagong taon na to at pagsalubong ng bagong taon na to, ang unang-unang executive order na ilalabas mo ay hindi man lang yung para sa Pilipino no? Yun nga, yung priority mo talaga yun. Oo, ano ka, parang napaka-selfish. Hindi man lang yung very giving. Hindi mo man lang ginawan ng paraan yung PhilHealth budget, Marlon. Inuna mo pa yung anong yan, inuna mo pa yung kapritsyo mo na kailangan nakakapit tuko ka sa pwesto mo. Tapos sino-sino yung mga sinasabi ninyong matitinong taong sasabihin ninyong kumapit tuko sa mga pwesto? Kayo yun Kayo yun! Nakakaano na. Yung ilang member ng mga cabinet secretaries, member din ng National Security Commission. Ultimo mga senador, Senate President, Majority, Minority Leader, gayon din sa House Speaker, member, pati Majority and Minority Leader, member, pero ang isang Vice President, hindi nyo minembre. Bakit? Ano kinakatakot nyo sa isang Sara Duterte? Declaration of war na to, Marlon. Ay, Mismo, sorry. ito ay declaration red flag na na ng no? Red flag is up, no? Banderang pula Yes. na tinataas. And this is an indirect message that the government will not support the Vice President, Sara Duterte. Correct. No? At ito yung Parang martial law na talaga nangyayari mga kababayan, no? Na lahat na lang gustong kontrolin ng mga bangag. Ano sa tingin nyo mga kababayan, saan papupunta ang bansang Pilipinas sa kamay nila? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung ako ang tatanungin, hindi ako natutuwa sa balitang ito. Dahil kitang-kita na mas inuuna nila ang kanilang mga personal na interes kaysa sa hinaing ng sambayan ng Pilipino. ito yung Pangulo na talagang ubod na sinungaling. Kailan lang hindi natin makakalimutan yung video lumabas na siya mismo nag-a-apply bilang BFF ni VP Sara. Tapos yan pa ang BFF. Marlon, at kailan lang din, sinabi nito na he was deceived.
Hmm. That he was deceived nung sinabi ni VP Sara na hindi niya kaibigan ng isang Marcos Jr. Ito bang ginagawa niya? Isn't this a deceit? Dito naman sa, alam mo yun, kung halimbawa tayo magkaibigan at dininay ko yung friendship natin, if you really mean your friendship with me, hindi mo ako i-deny, hindi mo ako gagantihan ng ganyang reaction, di ba? Bagkus, ang sasabihin mo man lang sana is, ang akala ko kasi may pinagsamahan tayo, pero kung ano pang man ang nararamdaman mo, nandito lang ako, kaibigan mo pa rin. Sana ganun man lang. Para ba talaga sa isang katulad kong kaibigan mo, may pinatutungkol lang ka, Pamela? Kung tinamaan ka at siya nga pala si Pamela, ang sinain mo. Isip ka, Marlon. Ang lalim ng hugot, di ba? Naramdaman nyo? Ramdam nyo ba? Yung hugot ng isang Pamela. Ang problema kasi sa'yo, hindi mo man lang ako kinon. Sana man lang narinig mo kung ano yung explanation ko. I deserve an explanation. Si Pamela. Talaga, ba't ako dinala kasi doon? Nasa moment pa Wala naman tuloy, ako na. may nagpakulay. Ang dami. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong pinaka-latest post ni Brigadier General Orlando De Leon. Tungkol ito sa pag-issue ng Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order No. 81 na kung saan nire-organize niya ang National Security Council, tinanggal niya si VP Sara as member at ang mga dating presidente. PRRD, PGMA, Grabe. sino pa? Si dating Pangulong ERAP. So sabi niya, here's my take on EO 81. Ito yung paliwanag niya. Maganda ang kanyang paliwanag. The President has the authority to organize and reorganize the National Security Council. Whether his decision to reorganize and or to determine its composition is national and will address national security issues or not is debatable. But why would he issue EO 81 at this point in time? Ito na, yung timing sa pag-issue. May hidden motive na nakikita ni General De Leon. The answer lies in the impeachment of VP Sara Duterte. The palace has just laid its cards for all to see that the impeachment of VP Sara is full speed ahead. Wala na, hindi na mapipigilan. Aakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang sinasabi ni General De Leon. By hook or by crook, the Filipino people will be decapitated of an opposition figure that threatens the existence of a thriving cabal who lust for absolute and perpetual power. Knowing and anticipating the violent reaction that an impeachment would generate, the advisors of BBM anticipate that the existence of the presidency would be under threat. They believe that the people will not take it sitting down. It might as well be the tipping point. Hence, such situation would require the convening of the National Security Council as they deem it's a national security concern. Now, how do you think would it look like if the object and reason for the convening of the National Security Council would be sitting there together with his father, the former president, Erap and Gloria were removed from the council to cover up for the obvious. EO 81 is the panic button. Everyone has crossed the Rubicon. Plan accordingly and execute decisively. Okay, so ipaliwanag ko lang ha, i-summarize ko. Ngayon lang, EO 81 is a signal, palatandaan na talagang tuloy-tuloy na ang impeachment ni VP Sara. Yung rally ng Iglesia ni Cristo, by January 13, hindi niya mapipigilan ang impeachment. Aakyat sa Senado. Full speed, sabi nga ni General De Leon. So, mamaya, pag na-impeach na si VP Sara, natanggal na siya sa pwesto, ang tao magre-react. Magkakaroon ng protest nationwide. Yun na yun. Magkakaroon na ng National Security Concern dahil nga sa protest
ng mga tao sa pagkatanggal kay VP Sara bilang Vice Pangulo through impeachment. Mm. So kung may national security concern na, i-convene ng administrasyong ito ang National Security Council. Alangan naman na nandun si VP Sara at si PRRD. Sila yung object ng protest eh. Bakit yung tinanggal? Kaya according to General De Leon, paghahanda ito, anticipation ng administrasyong ito sa posibleng mangyari pag natanggal na sa pwesto si VP Sara. Kapal ng mukha, no, mga kababayan. Kita nyo yon na iba ang tunog, no, na kanyang sinasalita sa kanyang mga ginagawa. Na tama nga ang ating hinala na nagpapaka-playing safe ito, no? At nagdadrama lamang sa harap ng kamera upang hindi masisi ng taong bayan kung matuloy man ang impeachment dito kay VP Sara. Pero itong si Bongit, Liza at Tamba talaga ang pasimuno ng planong impeachment dito sa ating Vice Presidente. Grabe. Kaya kailangan tanggalin nila, reorganize nila ang National Security Council na nasa mandate naman ng Pangulo. Pwede niyang gawin yun. At nabasa ko sa mga post, nangyari na pala noong 1966, if I'm not mistaken, panahon ng Marcos Sr. Tinanggal ng Marcos Sr. ang kanyang Vice President, si Fernando Lopez, sa National Security Council. Tinanggal niya eh. So, history repeating itself. Ang Marcos Jr., tinanggal din niya ang kanyang Vice Presidente sa National Security Council. So, yun po. Magbasa tayo sa mga comments. People who reacted. Out of 1,400 people who reacted, 1,100 ang nag-like. Ibig sabihin, agree sila dito sa opinion o assessment ni General De Leon. So, 221 Paghahanda ang talaga galit. yan. Anong ibig sabihin? Galit sa ginawa ng Pangulo. So, halos 99% naniniwala dito sa ginawang pagtanggal kay VP Sara sa National Security Council. Magbasa tayo sa mga comments. Edgardo Banal. By the turn of events brought about by the unstable leadership due to massive calling of all sectors on the unabated corruption of elected officials, specifically Congress, the present administration is now sensing the imminent downfall of the government. In my own opinion, this government will not last long before the year ends. And soon will face a combined force of civilians and the military calling for the resignation of all elected officials from the president, its cabinet, and everything. Okay. So, Feel ko nga mga kababayan, kapag talaga na-declare, no, na may impeach sa pwesto itong si VP Sara, doon magwawala ang taong bayan na baka di na mapigilan pa ang pag-usad ng protesta. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Abilos Lan, General De Leon, sir, it's time to pushing back the authoritarian government. The only hope for now is the retired men and women in the uniform to lead the people to fight this administration. Pops Isla, sir. President Marcos Jr.'s decision to issue EO 81 removing Vice President sa NEC has sparked concerns about power consolidation and authoritarianism. The timing of this move, coupled with Duterte's resignation from the DepEd, raises suspicions of political opportunism. Ernesa Tata, we let them go this far. We just watch, complain, and complain. Carl Edward Rodriguez, sadly, this leaves Filipino no choice but blank. Wala nang push against the wall na ang Pilipino. Pag ginawa nila yan, tanggal nilang si VP Sara through impeachment, wala na. At Tommy, kung ako naman ang inyong tatanungin, pwede anytime aakyat ang impeachment ni VP Sara sa Senado. Kayang-kayang gawin yan ng mga kongresista. But pagdating sa Senado, itong Congress na ito, I doubt, hindi sila magtatagumpay. Marami pa rin, may 8, sigurado 8 senador na tutulong kay VP Sara, boboto ng acquittal. Hindi, kung ako ang inyong tatanungin, hindi nila kayang tanggalin si VP Sara as VP through impeachment sa Kongreso na ito.
But for next Congress, depende sa Kapag nalaman namin na kung sino-sino ang mga bumoto na ma-impeach, no? Si VP Sara sa loob ng Senado, diretso kumuno yung mga yan. 0 votes sila pagdating sa midterm election. resulta ng eleksyon, baka doon na. So, bumoto tayo ng gusto, tingnan natin yung kalingkingan, kilatisin na maigi ang mga tumatakbong, lalo na yung mga senador, na dapat yung mga may pagmamahal lang sa bayan, hindi yung ang loyalty nila sa politika. Dapat Correct. ang loyalty ng mananalong senador ay una sa Diyos, sa konstitusyon at sa taong bayan. At yun na nga nung mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Happy New Year po sa ating lahat, mga kababayan. Ingat and God bless.